every tribe sing, hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. Sing it out. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. Sing it. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. Every tribe will see your glory. Every nation bow. Say, every nation's bow before you. All our treasure turns to ashes in the light of you. Oh, as we sing, holy is the Lord Almighty. You alone are worthy, worthy of it all. Praise, glory, honor, and strength. This is our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every trust, praise, glory, honor, and strength. This is our God. This is our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. And every tribe sing, hey oh, hey oh, hey oh, I see it, I say, hey oh, 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 ah. Hey, hey oh, there's no one, sing it out. And there is no one like a God. Sing it out. There is no one like a God. Wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Sinasing, wala kang katulad, O Diyos. There is no one like a God. There is no one like a God. Hey, hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. Praise and glory, honor and strength. This is our God. This is our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. And every trial sing, praise and glory, honor and strength. This is our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every trial sing, hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, hey oh, hey oh, ah.
banal, may bagong kagalakan. Ang nananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakilat kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Ng loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Lahat kailanman di maiigitan, ang ngalan mo ang kaligtasan. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari. Dakilat kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian ay aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Lahat kailanman di maiigitan, ang ngalan mo ang kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Mga awit 148, 1-2. Purihin si Yahweh, purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang, kasama ang ukbo roong karamihan. Atin pong awitin ng Hark the Herald Angel Sings. Kapayapaan, ating samad,
Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming nagpupurit, nagpapasalamat sa isang magandang umaga na iyong ipinagkaloob sa bawat isa. Salamat ka po, Panginoon, dahil kami inakay mo papunta sa iyong bahay-sambahan. Tunay na napakabuti mo po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At muli nga po, Panginoon, samahan mo po kami sa umagang ito sa pananambahang aming gagawin. Ikaw po, Lord, ang lumagay sa aming kalagitnaan. Ikaw po, God, ang siyang patuloy na mangusap sa puso, sa buhay ng bawat isa. Alisin mo po, Panginoon, ang ano pang mga hadlang upang kami patuloy na makapagpuri at makapagpasalamat sa iyo. Ito po yung aming panalangin na may pagtitiwala na tinugon mo na. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Nasa panahon po tayo ng sagutang pagbasa na matatagpuan sa Colosas 3:12-17. Kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa, kung may hinamit kayo'y kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan, buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual nang may pagpapasalamat sa Diyos. Tayo po lahat at anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Atin pong sambitin ang OCUMC Vision Statement. Sabay-sabay po tayo. An edifice of faith built by the family of loving, believing, and obeying Christian stewards. As such, we shall be a model church, dynamic and God-reliant in the area of nurturing the faith and spirituality of our lay people, reaching out the community both socially and spiritually, sustaining the church's physical structure, strengthening the church's governance, and protecting God's creation. Sa iyo, O Diyos, ang aming papuri. Sa iyo, O Diyos, lahat ng walhati. Sa pagkalinga mo sa mahabang panahon, naging tapat ka, O aming Panginoon. Mula sa aming lahat, buong pagmamahal, pasasalamat ng Ubando Sentral. Sa iyo, O Diyos, ang aming papuri. Sa
lahat ng walhati sa pagkalinga mo sa mahabang panahon. Naging tapat ka, o aming Panginoon, mula sa aming lahat, buong pagmamahal, pasasalamat ng ubando sa ka. Nasa panahon po tayo upang idulog natin sa ating Panginoon ang ating mga bata ng ating iglesia. Nire-request po natin na ang inyong mga anak, ang inyong mga apo ay i-gather sa harap ng ating TV or ng ating laptop upang atin po silang ipanalangin sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Ama't Panginoon, sa oras na ito ay amin pong itinataas sa iyo ang mga bata ng aming iglesia, ang aming mga anak, ang aming mga apo, Panginoon. Sila na mga maliliit na bata, sila na mga batang nag-aaral, O Panginoon. Patuloy namin silang nilalapit na patuloy mo po silang ingatan, O Panginoon. Ilayo mo po sila sa pagkakasakit. Bigyan mo po sila, O Panginoon, ng malakas na pangangatawan. Bigyan mo po sila ng kabaitan. Bigyan mo po sila, O Panginoon, ng karunungan. At patuloy mo, O Panginoong, makita at magbigay kaluguran sa iyo. Patuloy namin silang nilalapit, O Panginoon, na sa kanilang mga murang isipan ay matanim, O Panginoon, ang butil ng pananampalataya. At sila, O Panginoon, ay lumaki na mayroong pagkatakot sa iyo, lumaki na mayroong pag-ibig at pagmamalasakit sa ministeryo ng iyong iglesia. Amin pong nilalapit, O Panginoon, ang kanilang mga magulang, ang bawat mga magulang, ang kanilang mga lolo at lola, O Panginoon. Gawin mo, O Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng lalo pang pagnanasa na hubugin ng aming mga anak, ang aming mga apo, O Panginoon. Patuloy namin silang mailapit sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga batang ito, Panginoon. Alam namin na sa mga darating na panahon, O Panginoon, sila ang gagawin mong magtataguyod sa gawain ng iyong iglesia, lalo higit sa lugaring ito. Kung kaya, O Panginoon, dinudulog namin sila sa iyo at alam namin, O Panginoon, na pagpapalain mo ang bawat mga anak mo, lalo higit ang mga bata ng aming iglesia. Ang lahat ng ito, Panginoon, nilalapit namin sa iyo na may pagpapasalamat. Nilalapit namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Para po sa ating mga announcement, tayo po ay nagsa-celebrate ngayon ng Sunday after Christmas. Ang unang linggo matapos ang Kapaskuhan. At ang mga nakaraang gawain po natin ay tunay na naging successful po. Ang Paskuhan natin sa ating iglesia, ang jail ministry po natin, ang Paskuhan natin sa Panghulo Mission, maging ang ating Children's Gift Pack po ay naging napakamabunga at ang atin pong pagkakaloob ng tinatawag nating Big Ask, napakadakila ng ating Diyos, sapagkat napakarami po ng ating inaabot para po sa mga kababayan natin, mga kapatiran natin na kailangan ngayong mga panahon ito, at nagdala tayo ng isang masaya, maligayang Pasko po sa ating mga kapatiran. Ang ating pong obispo ay nananawagan upang tayo po ay maging bahagi sa tinatawag na relief operation para sa mga nakaranas ng matinding bagyo na nagdaan. Pwede po tayong tumulong financially sa pamagitan ng pag-contact po natin kay Tita Norandel Mendoza o kay Ate Tet. Pwede po natin dito dalhin sa ating kapilya upang maipon po natin at maipadala po natin sa mga kababayan po natin na nasalanta ng nagdaang bagyo. Ang ating pong Daily Devotion Book 2022 ay available na po. Pwede po natin kunin sa kapilya, makipag-ugnayan po tayo kay Ate Diyosa, kay Pastora Maita, kay Ate Tet, o kay Kuya Aris po.
At ang ating pong gawain sa huling araw ng 2021, ang ating pagsalubong sa December 31 ay gaganapin natin dito sa ating kapilya alas 7 po ng gabi. Upang hindi tayo abutan ng anumang putukan, alas 7 po tayo mag-i-start, magpupuri, magpapasalamat sa Panginoon at maghahanda ng ating mga sarili at kasama ang ating mga pamilya sa muli sa pagpasok ng panibagong taon 2022. Patuloy po ang ating pakikiramay sa pamilya po ng Capiral at ng Jimenez sa pagpanaw ng isa sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang libing po ay mamayang alauna ng hapon dito sa ating kapilya. Naanyayahan po tayo maging bahagi sa pakikiramay po sa buong sambahayan. Tayo po ay magse-celebrate pagpasok ng January ng National Bible Month. Ang January po ay declared na National Bible Month. Kaya ang buong January po ay pupuspusin natin ng mga palaro, ng mga trivias at iba't ibang pamamaraan upang lalo nating mahalin, pag-aralan, saliksikin ang mga salita ng ating Panginoon o ang Biblia. Kasabay po nito, ang 2022 ng January po ay pagse-celebrate natin ng 106th founding anniversary ng Obando Central United Methodist Church. Kaya po ihanda natin muli ang ating sarili sa panibagong selebrasyon at pagpapasalamat sa kadakilaan ng ating Panginoong Diyos. Ang unang linggo po ng January ay iuukol natin sa ating tinatawag na Covenant Sunday sa ating Panginoon sa pagpasok po ng taong ito. Ang unang linggo para sa ating Diyos. Kasabay nito, magse-celebrate po tayo ng Communion Sunday. Yan, kaya handa po natin ang ating mga sarili para po dito at salubungin natin ang panibagong taong ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Hilingin natin ang isang mapayapa, matagumpay at masaganang taon po sa ating pamilya, sa ating mga buhay, sa iglesia ng ating Panginoon. Purihin ang ating Diyos. Yan po ang ating mga announcement. At sa lahat po ng nagse-celebrate ng kanilang kaarawan, happy birthday po ngayong Sanlinggong darating na ito. Pagpalain kayo ng Panginoon sa panibagong taon na pinagkakaloob sa inyo. Pagkalooban kayo ng kalusugan, kalakasan, at pagtatagumpay po. Gayon din po sa mga nagse-celebrate at magse-celebrate ng kanilang mga wedding anniversary. Patuloy kayong buklurin ng Panginoon sa pagmamahalan. Gabayan kayo at patuloy kayong lumago sa pag-ibig sa isa't isa, sa unawaan po, at buklurin ng ating Panginoon ang inyong buong pamilya. Purihin natin ang Diyos. Ito po ang ating mga announcement sa araw na ito. Sa pagbasa po sa leksyonaryo sa araw na ito, sama-sama nating tunghayan ang ating mga banal na kasulatan sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 41 hanggang 52. Ganito po ang nakasulat. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Nang siya'y 12 taon na, dumalo sila sa pista ayon sa kanilang kaugalian. Sila'y umuwi pagkatapos ng pista. Si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Naghapon na silang nakapaglalakbay na inaakalang kasama nila ang bata, ngunit napansin nilang wala pa siya. Siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anakan at mga kakilala, ngunit hindi nila natagpuan si Jesus. Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon siya hanapin. Pagkalipas ng 3 araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng templo. Siya'y nakaupo kasama ng mga guro, nakikinig siya at nagtatanong sa kanila. At ang lahat ng nakakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang katalinuhan. Namanghari ng kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha ang aming pag-aalala sa iyo ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po niyo po ba alam na ako'y dapat namamalagi sa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y sumama sa kanila pauwi sa Nazaret at siya'y naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso.
Patuloy na lumaki si Jesus, lumawak ang kanyang karunungan, at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Purihin natin ang Panginoon. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Na ang pangulmasis
Muli po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Purihin natin ang Panginoon sa pagpapatuloy natin ng pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Ang tema po natin sa araw na ito ay Sunday after Christmas o ang unang linggo matapos ang Kapaskuhan. Bagamat ang ating dictionary ay nasa Luke chapter 2 verses 41 to 52 na tumutukoy ng 12 years after ng kanyang kapanganakan. 12 years old ang ating Panginoong Kristo kasama ang kanyang mga magulang at kamag-anakan. Nagtungo sila sa Jerusalem. Taon-taon nilang ginagawa po ito upang makipamista. At sa pagkakataong ito ay nagpatiiwan ng Panginoong Kristo samantalang umuwi sila Maria, si Jose kasama ang kanyang mga kamag-anakan po. Siya'y nagnatili sa templo ng ating Panginoong Diyos. Kasama yung mga teacher ng mga kautusan, ng mga scribes, nakikipagpaliwanagan, nakikinig siya. At pagkatapos yung mga tao po, samantalang naroon siya, ay humanga sa kanyang mga sinasabi, humanga sa kanyang karunungan, katalinuhan. Samantalang si Maria at si Jose po ay litong-lito, hirap na hanapin po siya. At nung masumpungan po siya sa templo, maaaring hindi muna nila tinawag ang Panginoon. Nagkaroon sila ng pagkakataon na makinig sa kanya, samantalang nakikipag-usap siya sa mga tagapagturo ng kautusan. At doon nasabi sa banal na kasulatan, maging si Maria ay humanga sa galing, sa talino ng ating Panginoon. Siguro, after 12 years, nakalimutan na ni Maria na siya ay kinausap ng anghel. After 12 years, maaring nakalimutan ni Maria na ang isinilang niyang bata ay tagapagligtas, manunubos, anak ng Diyos. Nakalimutan na niya na may misyon tong batang ito na kanyang inaalagaan. Kaya po sabi niya, ba't mo naman kami ginawang ganito na hindi ka man lang nagpaalam? Sabi ng Panginoon Jesucristo, hindi po ba niyo alam na dapat nalalagi ako sa bahay ng aking ama? Yan, hindi po nila medyo na-gets yun. At yung last part po niya, napakaganda sa verse 52, patuloy na lumaki si Jesus, lumawak ang kanyang karunungan, at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mas maganda po sa English, kasi hindi lang po lumawak ang kanyang karunungan, even yung kanyang stature po, lumaki siyang malusog, malakas, at na-develop ang kanyang buong katawan po. Isang perpektong pagkatao sa isang normal na tao, ang paglaki ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, paano natin malalaman after ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, ano ang nangyari sa kanyang buhay? Matapos na nagkagulo ang buong mundo, biglang kinausap ng anghel ang mga shepherds upang hanapin ng Panginoon ay pinanganak, biglang merong mga tao naghanap sa Panginoon, dala nila yung mga iba't ibang uri ng regalo sa ating Panginoong Jesucristo. Biglang nagulo ang buong bayan sapagkat ipinanganak ang Mesyas. Ano yung nangyari after noon? Matapos na nagdiwang ang buong sangkalangitan, ang mga anghel ay umawit ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos at pagkakaloob ng pag-asa at kapayapaan sa buong sanlibutan. After that Christmas, that day, ano ang nangyari sa ating Panginoong Jesucristo? At sa pagpapatuloy po natin ng pagbubulay-bulay ng mga salita ng ating Panginoon, inaanyayahan ko po na sama-sama muna tayong dumulog sa ating Diyos. Kausapin niya tayo, hubugin niya ang ating mga puso, at malaman natin yung mga malalalim na mga bagay ng ating tagapagligtas upang lalo tayong lumago sa paglilingkod sa Kanya at sa ating pananampalataya. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo ay manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa pagkakataon na muli kami magsama-sama upang magbulay-bulay ng iyong mga salita. Malaman, Panginoon, ang mga bagay na ginawa mo dito sa mundo. At upang matuto kami, mahubog ang aming mga puso, pananampalataya, ang aming buong pagkatao. At kami po ay makasunod sa iyong mga kalooban. Malayang kumilos ang banal mo pong Espiritu sa buhay ng bawat isa sa amin na patuloy na hinuhubog ang aming mga isip, ang aming mga pananaw at ang aming pananampalataya. Malayang kumilos ang banal Espiritu sa aming mga buhay na patuloy na itinatanim na parang binhi ang iyong mga salita sa aming mga puso. At ibabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Lagi po kong sinasabi sa inyo yung salitang a text without the context is a pretext. Uulitin ko po, a text without the context is a pretext.
Pag-aralan po natin ang konteksto ng ating teksto ngayon para makita natin kung ano na nga ba ang Panginoong Kristo bago siya dumating ng 12 years old. Kasi ang sabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. At doon po tingnan natin, ano ba yung mga nangyari sa Panginoon na pwede namang mangyari sa atin. At dito, magpapatuloy po tayo. Dito po sa Luke chapter 2, verse 21 to 24, babalik lang po tayo. Ito po yung nakasulat. Pagkasapit ng ika-8 araw, 8 days after ng kapanganakan ng Panginoon, tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ito ang pangalang sinabi ng anghel bago pa siya ay paglihi. Nang sumapit na ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moses, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala rin nila ang sanggol upang ihandog sa Panginoon. Nag-alay din sila ng handog na ayon sa hinihingi ng kautusan ng ating Panginoon. Ano-ano yung mga bagay na nangyari pagkatapos ipanganak ang ating Panginoon Kristo? Pagkatapos magdiwang ang buong sangkalangitan, pagkatapos magpuntahan doon yung mga taong kinatagpo ng anghel ng Panginoon. Tignan po natin yung mga bagay na ating pag-aaralan at pag-uusapan sa mga sandaling ito. Ano nga ba ang kalooban ng Diyos at ginawa ng Diyos sa buhay ng Panginoon at sa buhay po nating lahat? Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Pagpatuloy natin ang ating pagbubulay-bulay. First thing first, alalahanin natin at muli natin sariwain ang kapanganakan ng ating Panginoong Kristo sa mundong ito. At ang dalangin ko po, hindi lang sa mundong ito ipinanganak ang ating Panginoong Kristo. Mahigit 2,000 taon na nakakaraan. Ang ating Panginoong Kristo ay laging ipinanganganak. Sa lahat ng mga taong tatanggap sa Kanya, sa lahat ng mga taong magdideklara na Siya ang Panginoon at Kanyang tagapagligtas, isinisilang ang Panginoong Kristo sa puso ng lahat ng mga tao na maninalig at magtitiwala sa Kanya. Kaya ang unang magandang tanong ay, pagkatapos ng Kapaskuhan, isinilang din ba ang Panginoong Kristo sa ating mga puso? Andyan na po ba siya sa loob? May manger po ba sa loob ng ating mga puso na kinalagyan ng batang si Jesus? Na siya ang naghahari na ating Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Ang unang linggo po na nangyari matapos ang Kapaskuhan o kapanganakan ng ating Panginoong Kristo ay masusumpungan po natin yung mga mahalagang bagay na nangyari sa Kanya. Una, ang sabi doon, inoffer ang ating Panginoon, dinala siya sa templo upang ihandog siya sa pamamagitan po ng pagtutuli. Ibig sabihin noon, ang binyag ay ang pagtutuli. Yung pagtutuli po kasi simbolo ng paglilinis ng isang tao during that time. Kaya kinakailangan tuliin ang lahat ng mga lalaki na mga Hudyo sapagkat nililinis po sila. At ang katumbas po niyan ay yung ating pagbibinyag. Kapag binibinyagan natin sa Kristiyanong pagbibinyag, binubuhusan natin ng tubig at kasabay nito, ibinubuhos natin ang pagpapala at panalangin sa bata at binibigyan natin siya ng Kristiyanong pangalan. The same din po, ganun din tayo. Lahat tayo ay nabinyagan. Dumaan tayo sa paglilinis na ginawa at naranasan ng ating Panginoon Kristo. Nung bata pa tayo, siguro mga 1 year old, yung iba ilang months lang napabinyagan na. Natatandaan niyo po ba kung kailan kayo nabinyagan? Sino nakakaalam kung kailan kayo nabinyagan? Ayan, i-research po ninyo yan. Pangalawa, hindi lang siya nabinyagan. Pangalawa, dinala po siya sa templo sa Jerusalem. Ang sabi dito, upang siya ay ihandog sa Panginoon. Tayo po, dito sa church o sa lahat ng Methodist Church, pagkapanganak sa bata, mga ilang linggo lang, dinadala agad sa church. At pagdating sa church, inio-offer po sila sa Panginoon. Inihahandog po sila sa Panginoon, katulad ng ginawa sa batang si Jesus. Sabi dito, nang sumapit na ang araw ng kanilang pagtupad ng seremonya ng paglilinis, ayon sa kautusan ni Moses, pumunta naman sila sa Jerusalem. Dinala nila roon ang sanggol upang ihandog sa Panginoon. Sino po sa inyo ang naihandog sa Panginoon? Sabi po ba ng mga magulang nyo na kayo ay inihandog sa Panginoon? Dinala kita anak nyo sa church. Tapos inialay ka ni pastor sa harapan ng Panginoon. Ipinag-pray ka. Kaya po tayo, pag nagkaanak tayo, takbo natin agad sa Panginoon.
Hayaan nating maihandog ang mga bata, ang mga anak natin sa ating Panginoon katulad ng ginawa sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang po yun. Meron pang ginawa po si Maria at si Jose matapos pong maipanganak ang ating Panginoon. Sa last part po niya sa verse 24, nag-alay din sila ng handog na ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Kailangan po pala ay i-acknowledge natin ang kabutihan ng Panginoon sa lahat ng ating nagiging mga anak. Bahagi ng paghahandog natin sa mga bata ay ang pagpapasalamat. Paghahandog ng pasasalamat sa Diyos. Noong unang panahon, ang mga inahahandog ay baga, tupa, kalapate, yan yung mga piling mga handog na malilinis para sa Panginoon. Ngayong time na to, monetary na po ang handog. Nag-o-offer tayo ng isang halaga na nagpapahayag ng ating pagpapasalamat sa Panginoon dahil sa ating bagong anak. Praise God. Sino po ang gumawa sa atin noon? Meron po ba sa atin, after na i-offer niya ang kanyang anak sa Panginoon, nag-offer din siya gaya ng sinasabi ng kautusan na dapat tayong magpasalamat sa Panginoon sa mga biyaya at pagpapalang ipinagkakaloob niya. At meron pa bang lalaking biyaya na mararanasan ng isang Kristiyano liban sa pagkakaroon ng isang anak? Alam na alam niyo yan mga magulang kung paano tumatalon ang puso natin paglabas ng ating anak na dapat din nating i-offer sa Kanya. Yan po ang unang nangyari after Christmas. Magkatapos ng kapanganakan, inihahandog sa Panginoon upang makaranas ng paglilinis na tinatawag natin na binyag Kristiyano. Pinapangalanan katulad ng Panginoon Jesucristo. Inihahandog sa Panginoon at tayo ay nagpapahayag at nag-o-offer ng pagpapasalamat na handog sa ating dakilang Diyos. And then, after nun, 12 years after, nagpakita uli ang Panginoon. Ano-ano yung mga bagay na pwede natin matutunan sa kanyang pagpapakita? Ang una doon, nasabi doon, kailangan pala natin bilang mga mananampalataya ay mag-grow sa knowledge at wisdom. Kailangan lumago tayo sa knowledge and wisdom. Anong kaibahan nun? Yung knowledge, yun yung mga bagay na tututunan natin, na mabasa natin, na may memorize natin, na iintindihan natin. Yun ang ibig sabihin ng knowledge. Magbasa tayo ng Bible, lumago tayo sa kaalaman tungkol sa ating paligid, sa pag-aaral natin. Ang nais ng Panginoon, ang kanyang mga anak ay maging matatalino, matitiyaga sa pag-aaral, mag-grow tayo in knowledge. And then, wisdom. Ano naman yung wisdom? Paano tayo mag-gain ng wisdom? Ang wisdom po ay sa pamamagitan ng every time na may mangyayari sa buhay mo, magbubulay-bulay ka kung bakit nangyari sa buhay mo. Problema man yan, trials man yan, o yan man ay pagpapala. Dapat yan, lagi nating binubulay-bulay upang makita natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Yung mga na-COVID, yung dumaan sa COVID, yan, natutunan nila kung paano magkaroon ng wisdom. Nagkaroon ho yan ng pagkaunawa sa kalooban ng Panginoon. Yung mga dumanas na 50-50 yung buhay, nagkakaroon ng wisdom niya na napakahalaga pala ng buhay ko. Na maihandog ko na sa Panginoon yung mga huling panahon ko. Pangalawang buhay ko na to, hindi ko na to sasayangin. Ipaglilingkod ko na sa Panginoon at marami pang iba. Ako po, naranasan ko na mawalan ng pera, pitaka. Kasama sa pitaka ko yung around 15,000. Pagkatapos meron $100 sa loob, etc. etc. Nawala ko yun. Nung nagbulay-bulay ako, sabi ko, ganun lang kasimple, nawalan ako ng pera na mahigit na 20,000. Dahil $100 po yung isa. Mula po nung nagbulay-bulay ako, hindi na ako natakot magkaloob sa Panginoon ng malaki. Bakit? Kasi nung nawalan ako, that was more than 15 years ago. Pero ito pa rin naman ako, buhay at pinagpala ng Panginoon. Nagpapatuloy, naglilingkod sa Kanya. Ibig sabihin, ang pera po ay nagiging paraan upang matuto tayo na i-offer yung mga bagay na mas mahalaga para sa Panginoon at hindi lamang yun sa atin. Upang maging hindi tayo naka-attach sa mga yaman at mga bagay ng sanlibutan ito. Na wala tayong hindi pwedeng ibigay sa Panginoon. Lahat ay pwede natin gawin para sa ating Panginoon. Susunod po ang sabi dito,
hindi lang sa wisdom, hindi lang sa knowledge, sabi, nag-grow din sa stature. Sa English po kasi pati stature, kalusugan. Tandaan natin ang sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, kayo ang templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa katawan na yan. Itong body na to, tirahan ng Panginoon. Kaya sa pag-grow natin sa ating pananampalataya, kasama sa paglago natin ay ang patuloy na pag-aalaga ng katawang ito, pagbibigay ng kalusugan, pag-exercise, pagandahin, palakasin at palusugin, hindi lang para sa atin, kundi para sa Espiritu ng Panginoon na nananahan sa atin. Dahil tayo po ang templo ng Espiritu ng Diyos. At yung pangatlong last part niya, sabi doon, found favor with men and God. We are bound for the favor of God and men. Hindi lang po pala dapat tayo ay kalugdan ng tao. Kaulugdan din dapat tayo ng Diyos. At hindi lang din kalugdan ng Diyos. Dapat din palang kalugdan ng tao. Pareho po pala yan. Kasama po sa atin dito, sabi sa Romans chapter 8 verse 29, for those whom He foreknew, He predestined into the image of His Son, Jesus Christ. Kaya lang tayo po mga Methodista, meron tayong tema ngayon, in Christ likeness. Kasi ang plano ng Panginoon sa atin, ang direksyon ng mga mananampalataya ay maging kahawig, kalarawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang gusto niya ay lumago tayo sa pagkakilala sa Kanya at i-imitate po natin ang buhay ng Panginoong Hesukristo, ang Kanyang pamamaraan, ang Kanyang pagmamahal. Yun ho ang ating direksyon bilang mga mananampalataya. At meron po sinabi sa 2 Peter chapter 1 verses 5 to 8. Pakinggan niyo po, at kung may mga Bible kayo, samahan niyo po ako. Ang sabi dito, dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Hindi lang pala pananampalataya. Ang sabi ni Pedro, dagdagan niyo ng kabutihan. Sa inyong kabutihan, ang kaalaman. Sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan. Sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos at ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. Ang mga katangian iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at maging kapaki-pakinabang. Ibig sabihin, yung pananampalataya natin lumalago hindi lamang po sa pag-ibig sa Diyos, kundi sa pag-ibig sa ating kapwa, sa pag-develop ng ating karakter, pagiging matiisin, matyaga, mapagmahal, matatatag. Yan po yung mga hinahanap daw sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. We grow from glory to glory to glory. From one stage ng glory to another stage of growth and another stage of growth until, sabi ni Pablo, marating natin ang kasakdalan ng ating pananampalataya. And last, we are bound to found favor with God. Hindi lamang po tayo hangaan at ma-develop para po sa mga tao sa kapwa natin, na humanga sila sa ating pananampalataya, yung pagbabagong nangyari sa ating mga buhay, makita nila, malugod sila sa atin, dahil dati to, mapagmura to, ngayon, puro praise the Lord naman na binabanggit. Dati itong taong to, napakadimot, napakakuripot, pero ngayon, pag nangailangan ka, tumutulong agad. Dati itong taong to, napakaraming bisyo sa katawan, pero ngayon, hindi na nagbibisyo at lumayo na. Dati itong taong ito, yun ang pinakamagandang marinig sa ating kapwa. Dati itong taong ito. Pero ngayon, binago at binabago siya ng Diyos. And then, kailangan matagpuan natin yung favor ng Diyos sa ating mga buhay. Ang karangalan ng Ama ay ang kabutihan ng anak. Tayo pong mga tatay, di po ba?
Mataas ang noo natin kapag nakita ng mga anak natin ang tataas ng grade. Sabihin natin, anak ko yan. Pag nakita natin yung mga tao hanga-hanga sa mga anak natin, nagbe-bless, sasabihin natin, anak ko yan. Natatandaan ko po sa Quezon. Umattend po ako ng 50th wedding anniversary. After ng message, may mga kantahan. Tapos after nun, ay nagkainan na po. Nagkakainan. Habang kumakain, may tinawag po yung MC para ma-entertain habang kumakain ng isang bata, siguro around 12 years old. Pinapunta po sa gitna para sumayaw. At ang sinayaw po niya ay 8-8. Grabe, ano? Alam niyo, first time ko pong makita mapanood ng 8-8, ang tindi pala nun. Gumaganon ho pala yung katawan nun. Ang lakas ng kalabog ng katawan. Pero alam niyo, habang sumasayaw po yung bata ng 8-8, nagulat ako, tumingin ako sa paligid. Walang kumakain. Lahat nakatingin sa bata na nagsasayaw ng 8-8. Alam niyo ang tanong nila? Yung mga nasa table lang kasama ko, kanginong anak yun? Kanginong anak yun? Ang galing naman, kanginong anak yun? May isang nagsabi sa may tabi, anak ko yun. Ang karangalan po ng Diyos upang masumpungan po ang favor ng Panginoon sa buhay natin. Hayaang makita niya yung paglilingkod natin sa ating kapwa. Yung pagsambat, pagpupuri natin sa Kanya. Yung palagi nating pananalangin sa Kanya. Yung laging nagbababad tayo sa Kanya pong presensya. And then, we will find favor in God. Meron pong isang lalaki, sa Amerika, isang napakagaling na nag-violin. Tandaan niyo po yung nag-itsura na nag-violin. Naging sikat na sikat po ron. Nung siya ay naging sikat, dumami ang kanyang invitation, marami siyang pinagtutugtugan, nagkaroon siya ng grupo, at nalibang po siya. Napakahabang panahon niya na-enjoy yung kanyang kasikatan, until such time na nagulat siya, matanda na siya. Siya po ay age 60s na. Nakalimutan na niyang mag-asawa. Nagka-problema mo siya dahil yumaman siya, naging famous siya, wala siyang mapagmanahan ng kanyang kayamanan. Kaya po nag-isip siya, anong gagawin ko ngayon? Ang ginawa po niya, nagkaroon siya ng idea na humanap ng magiging tagapagmana po niya. At isa sa pinuntahan po niya ay ang Pilipinas. Naghanap po siya sa Pilipinas ng mga may puso, hindi lang magaling at mahilig, may puso sa violin. Alam niyo po ba sa kakaikot po niya sa Pilipinas, one time nahinto siya sa Quiapo. May isang bata ron na nagbibilin. Yun ang kanyang paraan ng pamimiling. Nagulat siya, pinanunood niya. Ang galing ng batang ito Kabata-bata pang galing na magbiolin. At naramdaman niya na yung pagbibiolin may puso, hindi lang basta tugtog. Nararamdaman yung tugtog. Kaya ang ginawa po niya, tinanong niya yung bata, saan mga magulang mo, saan ka nakatira? Sabi ng bata, wala na po akong mga magulang, mag-isa lang po ako sa buhay, kasama ko po itong mga tao ito sa kalye, itong mga batang ito. Sabi po ng matanda, gusto mo bang alagaan kita at turuan kita lalong magbiolin? Naku, nagliwanag ho yung mukha ng beggar, nung batang mahirap na pulubi. Naku, tayo po agad, matungos na magduwis, ang dumi-dumis. Sige po, sama po ako. Isinama po niya sa Amerika yung bata. Pinaglaki, pinag-aral, binigyan ng magandang future. Tinuruan niyang magbiolin. Naging sikat po yung bata yun, naging kilala po siya dahil sa paaralan. At for the first time, ito pong lalaking ito, itong matandang ito, nag-invite po ng mga kilala na mga tao sa buong community upang panuurin ang kauna-unahang konserto ng kanyang anak. Tinuring na po niyang anak dahil ala po siyang ibang anak. Napuno ho yung isang malaking gymnasium. Napakaraming taong mayayaman ho ang nag-attend. Talagang mga sophisticated people po ang umattend. Even po yung sa politics ng mga tao, nag-attendan po sila. Tahimik na tahimik po, pagkatapos tinawag na po yung bata, yung binata para mag-perform, tumugtog. Pagtayo po ng bata, inawakan yung guli niya, tumugtog ho. Tugtog siya, lahat ho ng mga tao nakanganga. Talagang damang-dama nila yung ganda nung nagbibilin, nung kanta nung nagbibilin. Samantalang yung nagbibilin ay tahimik lang po na tumutugtog. Walang expression ng mukha. Pagkatapos ng tumugtog, nagpalakpakan lahat ng tao, nagsigawan, nagtayuan, standing ovation po ang lahat ng tao.
Pero yung lalaki, yung binata, nakatingala lang po sa taas. Huminto, tapos ibinaba yung muko. Pagkatapos po, dumiretso ulit, tugtog ulit siya. Nakakailang guhit pa lang siya ng kanyang violin. Nagpalakpakan na po yung mga tao, talaga nagtayuan na naman po hanggang sa matapos siyang tumugtog. Damang-dama ng lahat yung kanyang pagbibilin. Nung pangatlo po, ito na naman, 3 hataw na naman po. Yung mga tao nag-itcha ng mga bulaklak sa stage na puno na parang hardin ng stage. Sa dami ng mga bulaklak, yung mga nasa mga dibdib po nila, mga rose, ipinag-iitcha po nila, punong-puno ang stage ng bulaklak. Nung pang-apat po, ito na naman, paghataw pa lang po niya sa sobrang tuwa ng mga tao, yung mga alahas nila, relo, kwintas, sing-sing, ipinag-iitsa po sa stage at yung mistulang hardin po ay nagkislapan sa alahas sa tuwa ng mga tao nandoon. Kaya lang po ang nakapagtataka, sa bawat tugtog ng lalaki, tahimik lang siya tumutugtog na walang reaksyon ng mukha. Hanggang yung huling tugtog po niya, nagulat sila, lalo silang sumaya, nang ngumiti na po yung lalaki. Natapos po yung konsyerto. After na matapos po, lumapit po yung yung direktor ng konsyerto, nilapitan siya, kinausap. Bakit ganun nangyari sa iyo? May napansin ako, sabi niya. Di ano po yung napansin niyo? Bakit nung umpisa pa lang umahanga na ang mga tao? Masayang-masaya sila, excited na excited sa tugtog mo. Pero hindi ka man lang ngumiti, walang expression sa mukha mo. Nung bandang huli ka lamang nakita ko na ngumiti. Bakit? Ano nangyari? Bakit hindi ka ba masaya sa ginagawa mo? Sabi ko sa kanya nung lalaki, masaya naman po ako sa ginagawa ko. Pero ginagawa ko po yun, hindi para sa akin sarili. Para mapasaya yung taong nagmahal sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para magkaroon ako ng isang magandang kinabukasan. At sabi ko, hanggat hindi siya ngumingiti, hindi ako ngingiti. Nung huling performance ko, tumayo po siya at saka siya ngumiti sa akin. Nung nakita ko po yung ngiti niya, yung saya niya, doon ko lang po ipinakita ang aking ngiti. Doon ko naramdaman yung galak at saya. Sapagkat napangiti ko ang taong nagmahal at nagbigay ng kinabukasan sa akin. Ganon din po tayo mga kapatid. Huwag tayong titigil sa paglilingkod sa ating Panginoon Kristo. Huwag tayong titigil sa paglago sa ating pananampalataya. Huwag tayong titigil sa pagtulong sa nangangailangan. Hanggang makita natin ng ating Panginoon ay ngumiti para sa atin. Pagpalain tayo ng Diyos sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nasa panahon po tayo ng paglilikom ng mga handog, mga awit 96:8-9. Ang pagpuri ay ukol sa pangalan niyang banal, dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Kung si Yahweh ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa sanglibutan.
Sa mga sandali pong ito, sama-sama po nating likumin ang ating mga handog, ikapo at mga pangako. At sama-sama po nating italaga sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at dakila naming Diyos na siyang may-ari ng aming mga buhay at patuloy na nagkakaloob ng lahat ng aming mga pangangailangan. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito na kami po ay makapagbalik ng aming mga tinatangkilik mula sa iyo. Maraming salamat, dakilang Diyos, sapagkat patuloy mo kaming tinuturuan na magkaloob ng naaayon sa iyong banal na kalooban. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga handog na ito at maging kagamit-gamit sa ikalalago ng Obando Central United Methodist Church. Marami pong salamat, mahal naming Ama, sa iyong mga anak na hindi po nagsasawang nagkakaloob. Naniniwala ako, O Diyos, na patuloy na ibabalik mo sa bawat isa ang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Tayo tumayo. Salamat dakilang Diyos sapagkat patuloy na pinaparanas mo sa amin ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat. At sa mga sandali ito, Panginoon, patuloy din po namin inaalala ang diwa ng Kapaskuhan. Salamat, Panginoon, sa iyong dalisay na pag-ibig sapagkat hindi ka nagdalawang isip na ipagkaloob sa amin ang iyong bugtong na anak upang maranasan namin, Panginoon, ang kaligtasan at ang iba't ibang pagpapala po sa amin po mga buhay. Kaya naman, Panginoon, sa mga sandali ito, patuloy din po namin ipinagpapasalamat sa iyo ang aming pong mensahe na aming pong narinig. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy na tulungan mo kami na isapamuhay ang mga salita mo ito at magamit po namin inspirasyon sa aming pang-araw-araw na pamumuhay upang kami po ay patuloy na lumago sa aming pananampalataya sa iyo. O Diyos, patuloy ipinagpapasalamat sa iyo ang bawat kaanim na Obando Central United Methodist Church na patuloy na naglilingkod sa iyo, na patuloy na inaalay ang kanilang buhay, ang kanilang oras upang patuloy kang papapurihan. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy na pagpalain mo sila sa lahat ng aspeto po ng kanilang mga buhay. Lalo higit, Panginoon, ang pamunuan po ng council sa pangunguna po ni Tito Ray Sangdalan at ni Ate Bethany Joy Lazaro. O Diyos, patuloy na maranasan po nila ang pag-iingat mo, ang pag-iingat mo
Diyos, patuloy din po namin inilalapit sa iyo at ipinagpapasalamat sa iyo ang aming mga kapatid na patuloy mong iniingatan, patuloy mong pinagpapala ang aming mga kapatid na nakaranas, O Diyos, ng tagumpay mula sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy na ingatan mo sila at pagbalain. Maging ang aming pong mga mahal sa buhay, O Diyos, na sumapit at sasapit sa kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal. Patuloy na maranasan, Panginoon, ang pagkilos mo sa kanilang mga buhay. Patuloy na ipagkakaloob, Panginoon, sa kanilang lahat ng kanilang pangangailangan at i-bless mo sila, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Sampu, O Diyos, ng kanilang buong sambahayan. Ganon din, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Patuloy po namin inilalapit sa iyo. Dalangin namin, O Diyos, na ikaw ang patuloy na sumama sa amin, lalo higit, Panginoon, sa amin po mga kababayan na nasa lanta ng bagyo, sa Iloilo, sa Visayas, Panginoon. Patuloy na linghapin mo sila, O Diyos, at patatagin ang kanilang kalooban at maranasan, Panginoon, ang kagalakan na nanggagaling po sa iyo. O Diyos, dinadalangin po namin ang aming namumuno po sa aming pong bansa, mula sa Pangulo hanggang sa pinakabababang antas ng paglilingkod. Panginoon, pangunahan mo po sila at naniniwala kami, O Diyos, na kung ikaw po ang siyang mamumuna sa aming bansa, maghahari ang katiwasayan, ang kapayapaan, ang kasaganaan at pag-iibigan, Panginoon, ng bawat mamamayan. Maraming salamat, O Diyos, sa lahat ng ginagawa mong kabutihan sa bawat isa sa amin, sa pag-iingat, sa pag-ibig, Panginoon, na hindi namin kayang sukatin. Kaya naman, O Diyos, sa mga sandali pong ito, sama-sama ka po namin pinapupurihan at sama-sama namin itinataas ang iyong pangalan. Tanggapin mo pong aming pagpupuri at pagpapasalamat sa tanging pangalan ng aming mahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Dakilang Diyos, salamat po sa pakikipisan mo sa amin, sa pagsama mo sa amin sa pagsambang ito, sa patuloy na paghubog mo sa aming mga puso, sa bawat anak mong nasa kanilang mga tahanan. Hayaan pong sa araw na ito, muli mong igawad ang iyong masaganang bendisyon. Nasama-sama namin tanggapin ang masaganang biyaya ng aming Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Ang kanyang pagpapala, ang kanyang pagkalinga, ang kanyang yakap ng pagmamahal po sa amin. Maranasan namin palagi ang kaligtasang dulot ng aming Panginoong Jesucristo, nang ipagkaloob niya ang kanyang banal na dugo upang hugasan kami sa aming mga kasalanan at bigyan kami ng isang bagong pasimula sa aming mga buhay. Tanggapin natin ang banal na Espiritong nananahan sa ating mga puso na nagbibigay ng kaaliwan, gabay, tagumpay sa atin, na siyang sasama sa atin sa panibagong taon na ating hinaharap. Sama-sama nating tanggapin ang pagpapala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.